Kabi-kabilang pagbaha ang naitala sa ilang bahagi ng Metro Manila at ilang karatig lalawigan dahil sa mga ulang dala ng hanging habagat. Kaya mga otoridad mahigpit na binabantayan ang antas ng tubig sa Marikina River na umabot na sa ikalawang alarma. Si J.M. Thompson sa sentro ng balita. Matinding pagulan ang nararanasan ng ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng habagat kung saan halos hindi tumigil ang buhos ng ulan nitong nagdaang linggo. Dahil dyan, kabi-kabila ang naiulat ng mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas. Nakatutok naman ang bawat lokal at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin na ligtas ang mga residente sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Alauna kaninang madaling araw nang ibaba sa first alarm ang status ng Marikina River matapos tumaas ang tubig sa mahigit 17 metro kahapon at ngayon ay muli na namang itinaas sa second alarm status. Patuloy namang nakaantabay ang lokal na pamahalaan ng Marikina para bantayan ang epekto ng matinding ulan sa lungsod. Nakatutok din sina Marikina City Mayor Maan Teodoro at Representative Marcelino Teodoro para magbigay ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng sama ng panahon, kung saan pansamantalang nananatili sa ilang pampublikong eskwelahan sa lungsod habang tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan. Ang mga personnel natin ngayon ay hindi lang in full alert kundi talagang in motion na sila, no? Nakahanda naman lahat. Pati ang mga evacuation natin, yung protocol ay in place at lahat ng pati mga volunteer natin dito sa Marikina ay in place na rin. Tumutulong na sila, yung mga supplies natin. Hindi rin pinalampas ng habagat ang ilang lugar sa Batangas kung saan batay sa pinakahuling abiso ng Batangas Provincial Information Office, karamihan sa lugar sa lalawigan ay nasa red warning level status pa rin at ang ilan ay orange warning level. Dahil dito, naglabas na rin ang Batangas PIO ng memorandum na work from home muna ang government offices at walang pasok ang mga eskwelahan sa buong probinsya habang patuloy ang kanilang pagmonitor sa epekto ng malakas na ulan sa buong probinsya. Wala na ring pasok ang ilang lugar sa probinsya ng Cavite kung saan nasa yellow warning level status pa sa kasalukuyan ang lalawigan batay sa Cavite Office of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer. Nakatutok din ang bawat local government unit sa Cavite para i-monitor ang epekto ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan lalo na sa mga flood-prone areas. Samantala, napansin naman ng ilang residente sa may kahabaan ng Marcos Alvarez sa Las Piñas City ang mas mabilis na paghupa ng tubig ulan sa kanilang lugar na dati ay mabilis umapaw ang tubig. Iniutos naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na ipagpatuloy ang dredging operations, paglilinis ng mga estero at tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station para makatulong na mapababa ang tubig baha. So there's a formula. Kailangan natin ng floodgate, dredge, HDPE, pumping station. Last year, lampas tao ba sa G. Araneta? Kahit paano, hindi umabot sa gutter yung ulan. Just have to replicate in all areas. So it's possible. Hindi naman tumitigil ang pakikipag-ugnayan ng DPWH sa bawat lungsod na apektado ng habagat para mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa habang tuloy-tuloy pa rin ang operasyon para mapababa ang pagbaha lalo na sa mga flood-prone areas. J.M. Thompson para sa Bayan.